blessing, this is obvious, blessing can be material prosperity. Ingon ang kalibutan, blessing in terms of material wealth, success, or favorable circumstances. Achieving personal goals, financial stability, or career advancements might be seen as blessings. Another na term na giingon sa kalibutan na blessing is not just love and kindness, material prosperity, it also can be seen as human connection. Basta mayroon relasyon sa pamilya, sa mga higala, sa dingan laro, that is blessing according sa kalibutan. Another thing is, blessing can be seen in the form of inner fulfillment. Sa mga inner fulfillment. People may view blessings as inner contentment, emotional well-being, or personal growth. Finding purpose, joy, peace within oneself can be seen as a blessing. Well, pining upat ng mga tagway sa panalangin sa kalibutan, morning, sa mga visible na ito na makita ng quote-and-quote mga blessing sa kalibutan. Pero, I don't know ninyo, ako na yung view about blessing. Para mo, what is true blessing? Kung saan ang inood ng blessing para ninyo? So this morning, padayon ko sa pagtuon in Galatians chapter 3, verse 6 to 14. And this is the part ko sa atong pagtuon. Part 1, ato na natin ang last Sunday, but this morning atong padayon nun ang part 2. And ako rin guluhan itong pagtuon. Gospel of Faith, Abraham's blessing to all nations. This is part 2. Galatians chapter 3, verse 6 to 14. This time, ako kiyang matagusan na ito, mamarong ka, tumasawa ni passage na mamarong ka, gitawad sa buong sa Pinoy. It says in Galatia or Galacia sa Bisaya, Kapitulo 3, versikulo 6, hangtod sa 14. Gingon din mao kini ang sa kasulatan may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Dios ug tungod siyang pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa angay ka mo masayag na ang mga tao nga may pagtuo mo matuod ng mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan na naging ng Dios mag-isip sa mga dili-Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto ang Abraham, pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawan sa kalibutan. Ituo si Abraham o gipanalanginan siya. Busa ang tanan nga mutuo panalanginan usab. Katong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. Kay kasulatan nagingon tungloon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kayo walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod kay ang kasulatan nagingon man ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod walang makagad sa pagtuo kay ang kasulatan nagingon ang magtuman sa tanang gisuko sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukad kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo siyang kaugalingon na tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa ingon sa kasulatan tinunglo sa Dios si bisag kinsa kabitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili-Hudiyo pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kapanglingkod kang igsuon
magapanalangin ang Ginoo siyang proof. Last Sunday atong natunan mainly ang first part ani nga pagtuod. Specifically in verses 6 to 9. And kung nakainungdo mo atong natunan nga kita nga mga Hintil or dili Hudiyo na panalanginan sa kinabuhi ni Abraham tungod sa iyang pagtuo. At din siya mismo mo'y gisaarat sa Diyos na mo'y mahimong panalangin sa tanang nasod. Kung nakahinumdum mo si Abraham in Genesis chapter 15, ituo siya sa Diyos. Wala kay balaod, wala kay pagpuli. Kay later on in chapter 17, na ay pagpuli in chapter 15. Ituo si Abraham nga sa nakita sa Diyos na genuine niya pagtuo, hikam siya as matarong, righteous. Manang si Abraham, gisaaran sa Diyos na may mahimong panalangin sa tanang nasod. Manang Genesis chapter 15, later on na wala ka verse ang lintang, makita ni mga to, mabasa ni mga to nga mahimong siya panalangin sa tanang nasod. In other words, ang panalangin or blessing na nadawat na to, gikan sa Diyos, nadawat ni nato pinaagi sa pagtuo, bumikan ni Abraham na mo'y panag-ingnan sa atong pagtuo. Si Abraham, nituo sa Diyos, o niya, gimatarong siya sa Diyos, nahimo siyang panalangin, gumikan sa Diyos, alang sa tanang kanasuran. E kining mong panalangin, pinagi sa pagtuo, midangat ni miyabot ni kanato sa atong panahon. Ngunang sa pagtuo, musalig na ni Ginoong Kristo nga may kaliwat ni Abraham, na panalanginan ka. Dili panalangin nga love and kindness, material or human connection or inner fulfillment na panalangin, kung dili panalangin nga eternal sa wala naging katapusan. Sa mga siya nakadawat sa panalangin, gikan sa Diyos, pinaagi sa pagtuo, kita usab ng mga Hintil, makadawat usab sa panalangin, pinaagi sa pagtuo, kay daan naman yung gisali sa Diyos, diya kang Abraham. Manang kita ng mga Hintil na panalanginan, pinaagi sa kinabuhi ni Abraham tungkol sa iyang pagtuo sa Diyos. But mainly, ang punto yun ni Pablo nga ni ani nga sulat, particularly in verses 6 to verse 9, ang punto yun ni Pablo is that, pagtuo lamang yun ang kinahanglan sa tao, aron siya mahimong matarong at ubangan sa Diyos. Pagtuo lamang ang kinahanglan sa tao, aron siya makadawat sa panalangin gikan sa Diyos. Dili na mismo nga mukuman siya sa balaod, dili na siya mukuman o kung si mga tulungan mo, may batungan niya aron siya, mahimong matarong, aron siya makabato ng kalawasan. No, ang punto ni Paul din is pinaagi lamang sa pagtuo. Again, kung nakahinumdum mo sa context sa mga taga-Galacia, nidawat sila sa pagtulungan sa pagbiyo. Mainly, the teachings of the Judaizers or Judaism. Nga, mutuman ka sa balaod, at the same time, mutuo ka ni Ginoong Jesucristo. Nakuha na to? But ang pagtulungan ni Pablo, mutuo lang ka, alone ni Ginoong Jesucristo. Inulson, tuo, fully ni Ginoong Jesucristo. Wala na ilain. Amen? Wala na pagtuman sa balaod, mutuo lang ka, alone ni Ginoong Jesucristo. Same reality sa itong panahon karon nga, anong ta makabaton sa pagamatarong magikan sa Diyos, ang gikinahanglan lamang nato is that pagtuo lamang yan ang Ginoong Hesus. Kaya hindi ka maturang gananap masabta na to. Nahan ka makabaton o kaluwasan, tuuhin sa ligi sa Ginoong Hesus. As simple as that. Amen? Wala na'y kinahanglan mga kung saan na sakramento.
o mga balaod nga tumanulat o aron makasulod sa kinalihan sa Ginoo. Ang gi-offer sa Ginoo, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ningon ba to si Apostol Pablo atong gwardiya sa Pilipos? Ningon man itong gwardiya sa Pilipos, iprisos na Pablo ato, nagwali sila bahay ni Ginoo sa Kristo. Ang naitabo, namutaan na gwardiya sa Pilipos na, Pablo, kung saan may angay na kong buhaton? Kung saan may akong buhaton? Araw mo balwas. So, hinahanap ko sa Pablo, kumanang balawag na to ni Ginoo sa Kristo. Kaya ba ito gwardiya sa Pilipos? But again, ang gingon ni Pablo, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Lagi mo yung pamilya. Amen? So, mubalik ka sa pangutana, kabayan natin bagdoon, in verses 6 to verse 14. And mo niya pangutana, yang pangutana. When did Abraham become a blessing to all nations? Number 1, ito na doon in verse 6 to verse 9, because of his faith. Tungod siyang pagtuo, nahimo siya panalangin sa tanang kanasuran. And here's the second point na way mo itong pagtuon this morning. Because of his ear. Dili ear nga kanang murag irediro ha, magawat o kanang katigayunan. Dili ear mo yung pinaka-ear na kaliwat niya. And we all know kinsa na Jesus Christ. Verse 10 to verse 14. It says in verse 10 to verse 14. Katong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo kaya kasulatan na tingong tungloon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinagi sa balaod. Kaya kasulatan at imong man ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagan sa pagtuo, kaya kasulatan at ingon ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo siya kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumalas ingon sa kasulatan. Tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin niya. Magisal sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, which is kita, dili Hudiyo. Pinaagi kang Kristo Jesus aron madawal ngadto ang gisal sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. So mainly makita na ito in verses 10 to 14 na si Pablo nidugang pagpasabot sa kamatuoran nga buot niya itudlo sa mga taga-Galacia. And gani yan naman nga iyang i-point out ang kamatuoran bahin sa pagtuman sa balaod nga ang tao kung pukson yun niya ang pagtuman sa balaod mapakyas lamang siya. Kaya dili man yun makatabang diya sa tao ang balaod alang sa iyang kaluwasan.
Ingon man sa lain nga bahin, di pasabot ko ni Pablo nga ni, ang panalangin nga maangkon sa mga mutuog mo salig ang Ginoong Hesus nga di si Ginoong Hesus mao kay nahimong tunglo puli diha sa tao aron masalbar gikan sa tunglo sa balaod. So aron masabtan ni nato kini nga mga verses o kini nga section sa poem sa Ginoo naay duha ka subpoint nagipakita si Pablo nga niya aron masabtan nato unsay maangkon sa tao nga mosalig sa balaod o sa tao nga mutuo lamang kang Kristo. So, number one, gi-explain ni Pablo, Paul explains what the law gives. Gi-explain niya din unsay kahatag sa balaod diha sa tao. Kung musalig ka sa balaod, i-explain ni Pablo din kung sa'y mahatag sa balaod diyan nimo. And gingon niya, katong nagsalig sa pagtuman sa balaod, kung sa'y gingon, mahimong tinumlo, kaya kasulatan na gingon tumloon sa Diyos ang dili magtuman sa kanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa, klaro nga walay tao nga sipo sa Diyos nga matarong pinahagi sa balaod kaya kasulatan ng inuman ang giisip sa Diyos nga matarong mabuhi pinahagi sa pakto. Apan ang balaod wala magaga sa pakto kaya kasulatan ng ingon ang magtuman sa tanang isugo sa balaod mabuhi pinahagi niini. So ani makita nato nga nidugang sa pagpasabot si Pablo and this time is about the law. Specifically, unsay mahatag sa balaod diya sa tao kung mutuman siya sa balaod. Ang nga ipakita ni Pablo si mahatag sa balaod sa mga tao nga mutuman nini ug morning ang tao nga mutuman sa balaod mahimo siya tinunglo. Ano tinungloman? Ang point niya is mahimo tinunglo ang tao nga mutuman sa balaod kung kay kinahanglan ng niya tumanong talaga. It must be obeyed perfectly. Niya, kung mag-isgot ng itag balaod, gitanaw in the Old Testament, kung tanawon din mo overall, ang balaod sa Budiyo, mukabat for at least more or less 600 laws. More or less na siya. 600 kabalaod. Lisod kira kumanon. Ang U-turn o grip-turn mo ganit, mag-lisod yung itagtuman ganit. Nato? And even the 10 commandments alone, di kita katuman. And what di makatuman? Wala kayo nung doon mo, James chapter 2, wak mo sa verse 10. Kung masipyat ka sa usap, isang nakatuman pa ka sa siyang, sipyat ka tanan. Amen? Inana ka, fierce ang balaod diyan sa tao. Yan ingon to sa pastor, ingon siya ang balaod, wala rin kayo mapaabot na paglaom sa balaod. Kang balaod is an x-ray machine na magpakita nimo nga tao nga makasasakit ka. Amen? Amen? Ang x-ray, makita nimo kung may x-ray. Makita? O ang sunod niya sa iyong lawas. Sa gawas lang, di mo makita. Pero makita, kung may x-ray ka, makita nyo nga na kay scoliosis, nakaroon kay osteoporosis, or kung sa baga, makita na ito, mas patid ka baga. Di ba? Makita kung sila sa sunod. Ang balaod naman, mapakita na siya, unsa ka ng tao, tubangan sa Ginoo. Ang balaod, nagpahibaw ka, makasasakit ang dako. Makasasakit ang dako. So, we'll go through that in verse 10 to verse 12. So, ingon din kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, explain ni Paul ni mahimong tinunglo kay kasulatan ng ingon, tunglo sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Kaya, take note, tanang gisugo sa basahon sa balaod. And this means niya,
dili lang 10 Commandments. Amen? Kung dili, tanan yun nga balaod na gisgutan sa Pentateuch. So, ng Pentateuch, Pastor, 5 books of Moses. Naa dito nakasulat ang tanang balaod nga gipadayag sa Ginoo, dili para nato, kundi para sa mga Israelita. Amen? So niya, makita nato din nga ningon si Pablo nga ang mutuman o magsali sa balaod na imong tinumlo kay kinahanglan din nimo nga tumano tanan at subok na kay pamalandong dili ni nato matuman tanan or dili walay makatuman ni tanan mo na ang tao ingon ni Pablo din tinumlo kay ano wa di makatuman. Even Paul, si Paul himself kay bawo siya, aware siya na di siya katuman sa balaod. Amen? And nga hinigot si Pablo og scripture ang kasulatan ng ingon. Mga mga arguments bahin sa Ginoo, it is safe yun na mo with the Bible. Amen? And then hinigot ko si Pablo sa usa ka bahin sa pong sa Ginoo sa Old Testament, and particularly in Deuteronomy chapter 27 chapter 27 verse 26. Basahan ninyo at maunay gisgutan diya. Tanawan na ninyo but ang context diya, kung tanawan ninyo ang context diya, ang 6 tribes mo declare of blessing. Ang lain na po nga 6 tribes mo declare for to curse. Ang 6 tribe, ang usa ka 6 tribe naa sila sa Mount Gerizim. Ang lain na 6 tribe naman naa sila sa Mount Ebal. Ang nasa Mount Gerizim, mo sila mo declare of blessing. Naay mga ipangisgutan nga blessing. And dini naman sa Mount Ebal, mo declare naman o curse. Katong mga tao at dili makatuman sa balaod, katong mga tao nga musupak sa Ginoo, curse. And usa ni sa gimension nato nga tunglon sa Dios ang dili magtuman sa tanan gisugo sa basahon sa balaod. Again, ang context nga gisgutan ng mga Israelites. But then again, sad to say nga wala gi makatuman mo nang ningon si Paul. Ay makatuman, you're cursed. Amen? Tunglo. Tinunglo ka. Tinunglo ka tungkol sa iyong pagkakasasama. Muna yung point ni Paul na wala yung makatuman sa balaod and wala yung ni usap. Walang tanan na matay, magtutuman sa balaod, tinunglo ng tawanan ng ano man, dili yun na siya katuman sa balaod. Muna pagpakabuang pagsalig sa balaod alang sa kaluwasan. Ugulaan itong musalig, sa Ginoo, pinahagi lamang sa pagtuo ka, Ginoo. So, padayon si Paul in verse 11, ingon siya kanina, busa, klaro kayo, mawalay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod kaya kasulatan na ingon man ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So, tungod niini nga kamaturan sa verse 10, dugang si Pablo nga mas niklaro nga dili gid mahimong matarong ang tao pinaagi sa pagtuban sa balaod. Kundi pinaagi lamang gayud sa pagtuo. And this time, ikutlo na po si Paul og lain nga scripture. Gingon niya, ang giisip sa Dios na matarong, mabuhi pinagi sa pagtuo. In other words, ang point na ang gimatarong na sa Dios tungod sa pagtuo, manginabuhi sa ka sa pagtuo. Dili ka manginabuhi sa balaod. And ang ikutlo niya man mainly in Habakkuk chapter 2. Mo niyang pinaka-verse yung nag-ikutlo ni Paul. Dahil kini nga bayan sa pong Ginoo, kini sa verse 11,
Gikudlo po rin niya sa Romans chapter 1 in verse 16 to verse 17 nga ang giisip sa Dios nga mataro mabuhi pinaagi sa pagtuo. Well, tanaw na to ang context gamay lang. Mao man gini nga text jud nagisgutan sa Habakuk. But ang ganda na masabta na to, ani nga time bilang Habakuk, grabe ang situation na nga time. Si Habakuk kita siya ang sinitabo sa ilang nasod sa Jerusalem. Destroy and siya panay paglaom. And daghan siya gireklamo sa Ginoo nganong niabot mo ni namo nga situation mo nganong ingon-ani man ang among kahintang. There's the thing, magitudlo sa Ginoo sila. Kato nga time nga hopeless na sila, usa sa gitudlo sa Ginoo adto nila is wala o mutuo lamang sila sa Ginoo despite sila situation. Nako na to, destroyed na ang nasod, hopeless na, wala na ipaglaom. But then again, inspired silang kahintang at grabe ang panghitabo dahil ang nasinatian, gitudlo sa Ginoo nila nga pabiling mo sa pagko, pabiling mo sa iyong paglaom na nako. Wala usa sa gitudlo in Habakkuk chapter 2 verse 4 nga gimataro na tamo, so kinahanglan mo manginabuhi. Gimataro na tamo pinagis pagko, kinahanglan mo manginabuhi, pinagis pagko. Manang sa Kristohanong kinabuhi, usa sa gingon ni Pablo nga we live by faith not by sight. Manang gimataron ta pinagi sa pagtuo, so ang Kristohanon manginabuhi sa pagtuo. Amen? So again, wala ni mausap na context. Old Testament, pagtuo, New Testament, pagtuo. Ang mga tao sa Old Testament are saved by faith by looking forward of the coming Messiah. Amen? Ang mga tao sa Old Testament, maluwas sila pinagis pagtuo, pag-look forward sa gisaad sa Diyos na Messiah. Amen? Sa New Testament, including us, ingonani, we are looking backward by faith through the finished work of the Messiah. Murag kasugat ni siya. Old Testament, nagtutok ang Ginoong Jesucristo. Ang New Testament, kita naman, nag-look backward. So, it's all about faith in the Lord Jesus Christ. And here's the thing, ang pagtuo o pagtuman sa balod is very different. Yan ako makasabutan eh. Ang mga nagtuman sa balaod niya, nagsalig sa balaod alang sa ilang kaluwasan. Apan ang nagtuo sa Dios, nagsalig sa Dios, pinagi silang pagtuo diya sa Dios nga maoy makaluwas. Amen? Ang mga nagsalig sa balaod, ang mga nagtuman sa balaod, nagsalig sa balaod nga maoy makaluwas sila. Ang mga nagtuo sa Dios, nagsalig sa Dios, pinagi silang pagtuo diya sa Dios nga maoy makaluwas. Manang different kayo ang pagtuo o ang pagtuman sa balaod. And again, grabe kakapoy ni kinabuhi nga magtuman sa balaod. Magkinto ka na. Example, sa eskwelahan lang. May mga balaod, may patuman yung maestra, magkinto yung bagay. Ramay sikyat, itigit. Amen? Niya, kung inanak ang Ginoo, luhoy kita. Amen? Luhoy kita. But pastor, anong ingunanak man ang kahintang sa mga Israel, anong naghatag ng balaod ng Ginoo nila? Again, I believe the reason na naghatag balaod ng Ginoo sa mga Israelite aron pagpahibaw nila ng Diyos balaan siya.
Amen? Balaan siya. Balaan siya. So, mapadayon tayo verse 12. Gingon din Ipadayon si Pablo, gingon din apan ang balaod wala magagad sa pagtuo, kaya ang kasulatan na gingon ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi pinagi nini. So, ipadayon si Pablo nga din, ipabot niya na lahi ang pagtuo ang balaod. Apang ipabot niya nga nagsalit daw sa balaod, kinahanglan manginabuhi daw sila nini. Kay dili man nagsama ang pagtuo balaod. Muna again, sa gingon ko na lahi ang tao nga nanginabuhi sa pagtuo o ang tao nga nanginabuhi sa balaod. Kaya ang tao nga nanginabuhi sa pagtuo, nagsalig na sa Diyos kanang tawana. Apan ang tao nga nanginabuhi sa balaod, nagsalig na siya sa balaod. Ang mga tao nga nagsalig sa balaod, tumanan kita ni, panalangin na tas Ginoo. Di ba? Masangtungan lang ikaw ni i-bless mo sa Ginoo, pero lahat ang tao nga nagtuo. Ang tao nga nagtuo, nagsalig siya sa Ginoo. Nga may tinubdan sa kanayang ikinahanglan, Lord, bakit may makuha ka. Pero lahi ang dilis, kini pagtuo sa balaod, performance ba? Amen? Tuman kani, aron i-bless ko sa Ginoo. Lahi din ilaw lang sa Ginoo. Nito, ilaw sa Ginoo. Totally different. Amen? Right, again, di mo na ako kapoy yung ginabuhin ng tuman sa balaod. Kapoy ganyan. So ultimately, ang punto verses 10 to verse 12, ang punto is that wala gyud kaayuhan nga mapaabot ang tao sa pagtuman sa balaod, yang pagtuman sa balaod nagdalaman og tunglo. Which is tunglo gumikan sa kaya ang balaod nagpailangan sa tao nga makasasa. And ang hinungdan na matinumlog yun ang tao, kaya ang tao dili man gyud siya makatuman o dili gyud siya makatuman sa balaod. Apan salamat sa Ginoo nga bisan og dili ta makatuman, naay nituman puli kanato. Kung bisan matinumlo ta kay dili ta makatuman sa balaod, naay nahimong tinumlo puli kanato aron ta makalingkawas sa tunglo sa balaod. Dinig explain ni Paul what the law gives. There's the second sub-point. Paul explains what faith gives. Amen? Kanina, explain ni Paul kung mahatag sa balaod sa tao. Hindi naman, explain ni Paul kung mahatag sa pagtuo diha sa tao. Verse 13 to verse 14, it says, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod. Pinagi sa paghimo siya kabalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa imo sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios adto kang Abraham ikahatag kanato sa mga dili Hudiyo. Kita pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinagi sa balaod. Pagtuo. So nga makita na ito nga, nipadayon si Pablo sa iyang pagpanudlo. E nga gidala niya ang iyang audience, ang mga taga-Galasya. Gidala niya ang audience nga ni kang Ginoong Jesus, gikan sa balaod, gidala sila ni Ginoong Jesus, ni Pablo. Nga din si Ginoong Jesus, mogin ang pinaka-panalangin sa pagtuo. Nga din ang talang mutuo kaniyang makadawat din sa panalangin. Makadawat sa panalangin. So verse 13, mudjang tagin din apan, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo. Ang pulong gilukat nga na, sabot ko tayo sa gilukat, giprinda nga gilukat. Dili na lisod sabtod. Amen? Pero kung imo na sabtod, theologically, ingon na niya itong kahintang. Tungod sa
nahimutan, ulipon sa sak, nahimutan, bilang sa sak. Amen? Muna tungod sa sak, ipinuhon ng dita. Amen? And here's the glorious work of the Lord Jesus Christ, or the glorious work of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang Amahan nagplano ng daan na luwason or viral na tumangasa. And na-fulfill ni pinagi sa kamatayan ni Ginoong Jesucristo. And ang kamatayan din mismo ni Ginoong Jesucristo mo'y nahimong bayad paglukat nato. Yeah, kung mulukat ta, kasi kasagaran ng mga ito, mulukat ta. Lukator na ito sa amo na namin. Mubayad din ta, amen? Apil tubo, amen? Mubayad din ka. Pero yeah, there's the thing. Ang ibuhat sa Ginoo, iyang anak may nahimong lukat. Ingon ang Bible, ang bayad sa pagpakasa, kamatayon. Mo lang sa Ginoong Jesucristo na matay yun siya, na bukto yung kinabuhi, aron malukat ka, gikan sa tumlos, kamatayon sa isa. Amen? Gibayran ta mo na Ginoo ni, apan gilukat kita ni Kristo, gikan sa tumlos sa balaod. Pinagi sa paghimo siya magalingon nga tinunglo. Tungod ka nato, kay sumala sa Ginoo sa kasulatan. Tinunglo sa Diyos si bisag kinsa nga bitayon sa kahoy. Another quote ni Paul din in Deuteronomy chapter 21 verse 23 nga tinunglo sa Diyos si bisag kinsa nga bitayon sa kahoy. Ang tanawan ni ang context ni, ang context ni, ang usa ka tawo nga makasap niya sa worthy of death. May long story short, patyon siya kung siya nabuhat na sa ang may nabo, and mostly nabuhaton nila, ano na pa ang patay, ilan ang ibitay sa kahoy. Ngayon, na ibitay sa kahoy, pili nila pagkabihan, may kahapon, ilan ang kuwaon. Kuwaon nila. And the reason na ilang ibitay sa kahoy, aron i-public display sa mga tao na kinitawan na namatay ni siya tungkol sa iyang pagkamakasasa or siyang nabuhat na sa nakuha na to. Here's the thing. Kita mo na kasa? Kita mo tayo angay nga? Bitayon. Patyon. Gumikan sa atong sa. Here's the thing. Kita mo tinunglo ang nidawat sa tumlo si Jesus Christ. Amen? Siya mo ni-angkon sa tumlo, alam ka na to, imbis kita mo mamatay sa kusa, siya mo namatay, puli ka na to. And here's the glorious word of the Lord Jesus Christ. Gitumar niya ang kamatayon, alam ka na to ng mga makasasa, nahimo siyang display sa kusa, nahimo siyang public appearance sa ato mga sa kita mo na kasa siya mo'y nakita dito sa krus tungod sa ato pagkamakasasa. Amen? Nahimo siyang tinunglo, and guess what? Gibitay yung kahoy. Amen? Gibitay yun sa kahoy. There's an interesting truth na ako na found out. Sa Genesis, basta sa inundan na nakasa ang tao niya is nainganyo sila ang mukhaon, nainganyo si Eve na mukhaon sa bunga. Tungkol kay niingon si Satan na kung mukhaon mo niini nga bunga mahimo mong sama sa Diyos. So, na-intriga na si Eve, mukhaon din ko ni mahimo mong sama sa Diyos. So to make the long story short, ni-give in yun si Eve. Nikaon siya sa bunga. And nakasama sila tungod sa tungod sa bakak. Nagisaan ni Satan.
Makamukha mo ning bunga, mahimong sama sa Diyos. Here's the interesting part na akong nakita. Si Jesus Christ, wala akong gisa sa Jesus Christ. Here's the truth. Usa sa inungdan na gilansang sa cross si Jesus Christ tungod sa iyang pag-claim na Diyos na. Amen? Ni-claim si Jesus Christ na Diyos, pero tinuod din ng Diyos siya. Anak siya sa Diyos. Buktong anak siya sa Diyos. And tinuod to. And ingon ng mga Pharisees, pagpasipala, blasphemy imong gibuhat. Nga imong gibuhat, ni-claim ka as the Son of God, as God. So worthy ka. Ngapat yun, tungod sa iyong sa pagpasipala, unuhay ng gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Pero, namatay sa cross ni Ginoong Jesucristo tungod na itong unuhay na sa. Amen? Here's the thing. Tinuod itong claim ni Jesus Christ or di? Tinuod. At the beginning in Genesis, nahugs pagpakasa ang tao tungod sa bakak. Here's the thing. Giluwas na sa Ginoo, pinaagi sa kamatuoran. Amen? Nga ni-claim din siya, ni-confess din siya that He is the Son of God. Here's another thing. Mahimong sama sa Diyos kung makawang mismo. Pero si Jesus Christ, Diyos ko. Anak ko sa Diyos. Kita mo sa irony. The beginning ug sa pagluwas nato. Amen. So here's the thing, mabalik ko na himong tinunglo si Ginoong Jesucristo dito sa krus. And ang iyang pagkatinunglo, ibitay sa tao pag-display na namatay si Ginoong Jesucristo niya tungod sa iyang nagpatuloy nga sa. Pero niya, namatay si Ginoong Jesucristo dili tungod sa iyang sa, namatay siya gumikan sa kung sa. Amen? Dili sa iyang sa, atong sa. Mao nang namatay siya. Gilansan siya sa krus. Nahimo siya tinunglo. Puli nato ang mga pasasama. May sama ang gibuhat sa Ginoo. May sama ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo. So verse 14, gingon din there's a thing, ihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisahad sa Dios. Ngadto ang Abraham ni kahatag ngadto sa mga dinyo kita. Pinaagi kang Kristo Jesus aron magdawat nato ang gisahad sa Espiritu sa Dios sa pagtuo. Kung nakainumdum mo last week na i-phrase ngadto from verse 6 to verse 9 na pinaagi sa katong giingon sa Genesis chapter 12, daan ang giwali ang Ebanghelyo kang Abraham. And gani, kini nga Ebanghelyo nga giwali ng daan ng Abraham in Genesis chapter 12, dinhi mao niya fulfillment. Nga fulfillment, si Ginoong Jesucristo, mao gyud ang panalangin nga gisahad sa Dios ngadto kang Abraham nga mudangat sa mga dinhi including us. Siya ang pinakapanalangin sa Dios. Siya ang gisahad sa Diyos na mahimong panalangin si Abraham sa talang kanasuran. Amen? Siya ang pinaka-panalangin na gihatag sa Diyos, pinaagi ni Abraham ngadto ang Ginoong Jesucristo. And grabe ka brutal na panalangin na matay yun ang Ginoo. Aron makalingkawas sa tumulo sa na nagdalag kamatayon. So ultimately si Kristo mao gyud ang naghimpit sa mga nagtuo kaniya gikan sa tunglo sa balaod ngadto sa panalangin nga gikan sa Dios. Kay siya man ang nahimong tunglo puli kanila nga nagtuo kaniya. So ni Exxon ang matuod nga panalangin, here's the thing, ang matuod nga panalangin naalam ni Ginoong Jesus. Amen? O wala ni bisan kinsa
Kani ang panalangin nga naa lamang ang Kristo dili sa timangkon, pinaagi sa pagtuman sa balag mo dili pinaagi lamang sa pagtuya. Kung musali ka, kasing-kasing ng Ginoong Kristo, patuloy na sa panalangin ng Pagkakas sa Diyos. Hinanap ang ayaw ng Ginoo. Ano natin? So, again, pinaagi ni Abraham na panalanginan ka. Kaya pinaagi ka niya, gisaad ang panalangin sa tanang nasod. And ang panalangin ang gisaad alam sa tanang nasod, kay walay lahi kundi si Kristo. O madawat ni mong panalangin, pinaagi sa pagtuo kang Kristo, pili pinaagi sa pagtuman sa dalawa. So, busay ikson kung imo nang gituohan ang Ginoong Hesus as your Lord and Savior, nadawat na rin ang panalangin ng isa sa Diyos, kaya panalangin ng isa sa Diyos, si Jesus Christ. Amen? Kaya kung ito, bisali ka na Ginoong Hesus, naalan mo panalangin, ikaw na ang pinaka, quote-and-quote, dato na nabuhi, ani, kalibutan na, dili siguro, materially, financially, pinakadato, patungod kay, na mo ang pinakapanalangin, ang bahandi sa Diyos, katos langit, mas Ginoong Kristo. Ang malipay na. Kung wala kong kadawat sa panalangin. Amen? Umuhirap na lumutuan. Dapat alam mo panalangin ang panalangin nga gikan sa Diyos, ang panalangin sa langit, ang panalangin nga maghatod na to sa kinabuhi, walay katapusan naman sa Diyos. Pero siya din, wala ka nang mag-uwi sa ligis Ginoong Hesus sa imong Ginoo, wala ka nang madawat ang panalangin sa Diyos niya o pinumulog at mo sa balaw. In other words, nagpaingon ka sa kalaglagan, nag-anam sa Diyos sa mga wala kang pumusali kang Ginoong Hesus. So here's the reality. What Paul is addressing here is that it's only by faith. By faith, by faith, by faith. And not by the works of the law. It's all by faith. And not adding the law. It's all by faith alone in the Lord Jesus Christ. Amen? Muna ang ayaw pagduduha sa kong pagtuo, pagsalit ni Ginoong Kristo. Tungod kita po ay panalangin na midamat sa akong inabuhi ang Ginoong Hesus. Try to imagine, karon pa lang, tungod ni Ginoong Kristo, na kay David, giandam sa Diyos na ito. Kanya dili na 1,000 at 2,000 year hangtod sa hangtod. And tungod na ni Ginoong Kristo. So here's the thing. You want spiritual blessing? Come by faith in the Lord Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Kay si Ginoong Hesus, mao ang panalangin, mao ang matuod na panalangin na sarang mangko sa taon nini. Kini mo klase sa panalangin, walay makaagaw nini kay hangtod naman ni hangtod sa hangtod ni nga panalangin. Manang bahala magsukan at paliya. Okay na, pay-pay, kung lang yung pantod pa sa ikukan. Amen? Kasanaan ng Ginoo natin. Amen? Alam ng Panginoon sa kinabuhi, surpol na isaat na manalangin sa Ginoo tungkol ng Kristo. Bahalang bukbok tas kinabuhi sa mga problema ng mga pagsulay, surpol na ang panalangin sa Diyos, diha ni Ginoong Kristo. Praise the Lord kung naay financial na panalangin. Praise the Lord kung naay material na mga panalangin. Pero kana, dili na mo yung maintain na panalangin, pakapin na lang siya. Mga ang formula din sa Bible, and only a verse na nag-talk mo na on the job in the full-time ministry. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahan Ginoo! Kung ba mga kinahanglan yung bugal na yan. And I tell you, ingon ko for at least
11 years na akong mapangalagad sa Ginoo. Duko, mangalagad sa Ginoo, gikan sa Triswan, ang Tagalaya, kita gibos na mo sa Ginoo, wala magbuwang, wala ipasagli sa Ginoo. And atong time na namuyag ko rin na ako sa ginang discourage, actually discourage ko siya, namuyag ko niya, pero discourage ko siya. Namuyag ko rin mo, bro, ganatan ako, nirisor ko, kasi kabalik ko, panindang siya ko, bro. O balik ko sa mga kanyang ginabuhi, okay na ka. O yan po, pinagmayas din o. Grabe po to. And hindi na ako, mabackslide ko. Pati mabackslide ko. And what if wala na kayo ka-support ko? Kasi biyaan ko nyo, kasi wala na kayo kahatag ko sa inyong mga luho, quote and quote. Ang focus Ginoo para sa akong panginahanglan. Kasi itong ginahanglan na ito, i-focus sa tungkol sa Ginoo. And again, mingon ko nga, all these years, kakita ang gusto mo sa Ginoo. And even sa bulahatong sa lamak. Again, nabot ko din sa lamak na naman yung building. Pero, spiritual ko siya. Wala may finishing, babaw, ubos, kani, atong pagko na ni kining aside, atong pagko na ni siya tungkol sa 1 minute. Atong pagko na, ang bilis nanay. Ayan, ang silong, wala pa yun. As in, building, pero wala pa yun mapuruma ba. And pagbala ni Pastor Jess na ako din, ginagawa na, dili na may masupport sa pagtulong financially para sa building. Ikaw na ampo mo sa church, sa provision para sa building. And anak ko, lugo ta, ampo ta, inampuhay as Ginoo. And right now, again, gikan sa pinakagamay hanggang sa pinakadapong itumbay sa Ginoo kanan. Wak magkulang ang Ginoo. And again, ini makapi na lang is Ginoo. Dili man ta patinudanan nga church. Wala po ta nga church actually. Dili po ta imo na kadaghan nga church, gamay na kita pero niya ang support sa Ginoo wala magikan dinhi naagi sa gawas kasagaran. Naagi is nanay na Sister Miriam. But praise be to God na within sa church, makasupport na along ng church. Alang sa bulaton, alang sa pagpadagan sa bulaton. And tungod na diging sa Ginoo. Amen? All these years, iduko, hangad ka, nang inabuhay, tas pagto, wala ka nang inabuhay sa balawod. Nang inabuhay, tas pagsalig, paglaw, pagto, tas Ginoo, and again, ibubuan ka, ikumaydan, tas paminangan. Ang building, manuman na. Praise be to God. And, another kapalaman is, makalitag back po na base, o amp na base, and pagkadungog sa amplifier sa gitar, nananibang po nga amplifier na bass, yandar na siya kalikod. Na-encourage. Yandar na siya balik, naulihan. Kaning naulihan, buwa lang din na siya. Naulihan ay, kabuwang marlon. In Jesus' name, naulihan. But my point is, so now ang ginagino, isunod na rin yung mga panalangin, material o financial. Yan again, ang ultimate na panalangin na tumatawag is na natugan ng Lord Jesus Christ. Amen? So here's a quick application para na ito may soul. Tulong application. Number 1, pinakamuhan, is that by faith, receive God's blessing. Pinaaki sa pagto, hindi sa pagtuman sa bataw. Manahan ka makadaw sa manalangin, tuwing sa ligid sa Ginoo Kristus. Sa iyong kinabuhi, araw madawat mo ang pinakapanalangin sa Diyos na sa Ginoong Jesus. Amen? There's the second application. Be a blessing of your faith. Yeah, si Abraham, nahimo siya kung sa nahimo siya panalangin. Amen? Nahimo siya panalangin. Alang sa tanang kanasuran. Amen? So, kita nga nakadawat ani nga panalangin, pinaagi ni Ginoong Kristo, mahimo po tatang panalangin sa pagpatuloy.
Amen? Amen. Mahimong na ng panalangin sa mga tao, sa palibot, sa trabahoan, sa eskwelahan, sa atong balay, hindi ko na mahimong. Hindi sila yun. Mahimong na panalangin. Amen? Mahimong na panalangin. Sama si Abraham, mahimong panalangin. Give me the Lord Jesus, the source of true blessing. Mahimong panalangin sa tanan kita, nakagawat natin ang panalangin, mahimong tatang panalangin sa uban. Amen? Nga ang uban, makatuo po sila sa atong Ginoo. Amen? Nama ko si Ginoo sa Kristo. And here's the third application, ani nga pagtuon, share the blessing of your faith. What I mean that is share ang pinaka-blessing sa pagpagtuo. Nama ko si Ginoo sa Kristo. Ipanapit, isulti, ay baw. Nga siya ang ikinahanglan ng manalangin sa mga tao sa kabaligid. Amen. And again, this is non-negotiable. Inahanglan din na ito, ipanapit sa Ginoo sa Kristo. This is our commission. Our great commission na manapit sa Ebanghelyo, ipanapit sa Ginoo sa Kristo. Isulti sa uban sa Ginoo sa Kristo. So, in close, I believe familiar na tao fireworks display na yung Brother Francis. Nindot yun eh. Kasi nakasaway tanawa ni. Kita, halos sa ako ba? Kasi lamang nindot. Probably most na ito din eh. Nakasaksi ng fireworks display. Mga tana ko kung ang fireworks display i-display lang, hindi lang pagkutol. Makalipay, makalingaw, sinanaw. Ha? Sa lahat na bahin, ang fireworks display, kung imo ni pabutol o punta, makalingaw, makalipay. Di ba? Kung imo lang display, hindi na makalipay, hindi na makalingaw. Hindi na wow! Di ba? And even kung pabutol na buntak, gano'n eh. Kaya lang eh. Yung makita. Mapapayos display talaga ko ng buntag sa iyo. Utong-utong. Wala niyo makita. Hindi mo ma-appreciate. Amen? Pero niya, ma-appreciate lamang ang fireworks display. Ma-appreciate lamang nato ang fireworks display kung pagbutuhon siya. Makita na to ang display. Wow! Kanindot. And another thing, ma-appreciate na din mo ang fireworks display kung pabutol siya sa gabi. So here's the thing. Masabot na to. Itong pagtuo, nato niya sa Ginoo, nato lang yung tabuan, pilit niya yung panalangin sa uban. Amen? Inahangan niya pabutol na to. Amen? Inanani ato ning i-display sa mga tao aron makailag sila sa Ginoo mahigit ang panalangin niya nila. Amen? Amen. Amen. Sige, maputong ito mga. Another thing is that, pabutan ng pagtuha. Pabutan ng pagtuha. I-display na atubangan sa mga tao aron ma-appreciate sa mga tao mahimo ng panalangin sa mga tao niya. Ayaw paabuta. Ayaw paabuta nga muagi pagkagamit ng sa imong kinabuhi. Una pa na i-display at ubangan sa tao. Sabot. Usahay, i-show up lang natin atong pagtuod sa Ginoo kanang sa mga niog na kahintang nato. Hello? Hello? Ganun ang makasabutan. Usahay, atong i-display atong pagtuo. Ato lang i-display atong pagtuo. Usahay, panahon sa niog na kahintang nato. And in that moment, appreciate sa mga tao.
pagtuan niyo, kay mo lang nag-iaan kami. Pero, paabot na ba ka? Usap pa ka-display ang iyong pagtuon. Pag-ion ka, grabe nga kung hindi mo situation, aron imo lang yun aron imo mapagawas, mapadisplay ng iyong pagtuon sa inyo. Dili na nato papabuton. Amen? Pabuton na lang yun nato yun. Aron ma-appreciate sa tao, aron mahimong panalangin at pagtuon nato sa mga tao, aron makita nila ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. So, bottom line ng mga pagtuon ng Igsoon, all is by faith. And we must live by faith. And not by the works of the Lord. Amen. Magampo ka. So, Lord, nagagay salamat o Lord sa mga butang na iyong abot. Lord, biblically, diya sinupulong mo, God. And this is not a soft truth, but this is a hard truth, O God. And it's only by faith ang tao kapatog pagkamataro, kaluwasan ng nangyayari. And ang mga tao na nagsalis balaod, tulungan nun, reliyon, araw sila maluwas, but Lord, by your grace, hihingan mo na pinahagi lamang sa pagtuin, Lord, we receive it by faith, O God. Manang basahin kami ang mga inabuhi yun, limpak po ang nabatulan niya, limpak po ang pagsukat, limpak po ang mahimo kami panalangin sa uban, ang maghatag yung kahimayaan, kapasidunggan sa iyong mga ano. Naigo ng imong ngalan, O Lord, Lord, magpo ko sa imong pulong, dili mo lang may awa, dili magtudlong ng mas pagpanginabuhi na uyon din sa imong kabubuto, Ginoo. Salamat, imo lamang ka ng lumimayaw at sa pangalan ni Ginoo Jesus. Amen. Lumarong ta, papakan ng Ginoo Jesus, lumarong ta, ang kawin